Isang panibagong araw sa inyo, mga minamahal. Tayo ay nakikisangkot sa pangbuong mundong pagsasagawa ng 10 araw ng pananalangin ngayong 2019, ang 10 Days of Prayer. Ito po ay naglalayo na tayo ay magkaroon ng malalim na karanasan sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng personal na karanasan ng lubos na pakikipag-ugnay sa Diyos. Magkaroon tayo ng makabuluhang karanasan ng pakikipag-usap o pananalangin sa ating Panginoon. Ating pagtutuon ng pansin ngayon ang nagaganap sa buhay ng isang tao pagkatapos natanggapin niya si Kristo sa kaniyang buhay. Ano ang mangyayari sa panloob na pagkatao na mahahayag naman sa kaniyang panlabas na buhay? May nagsasabing sapagkat siya ay nabinyagan na sa tubig, na bago na ang kanyang mga gawi at siya ay ligtas na. But unless a person is born again, he is not in a saving relationship with Jesus Christ. Ang sabi po ni Ellen White, ang buhay Kristiyano is not a modification o di kaya ay improvement noong dating pagkatao. Kung hindi, dapat ito ay transformation ng likas. At ang sarili ay mamatay, gayon din ang kasalanan upang magkaroon ng panibagong buhay. Ito ang sabi sa Desire of Ages 1:72. Kailangan ko si Kristo na mabuo sa aking panloob na pagkatao. I need Jesus to be formed within. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sinumang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay lumipas na. At ang sabi ay, behold, all things become new. Ngayon, paano isusuko ng isang tao ang kanyang sarili kay Kristo? Number 1, ang sabi po riyan ay, kinakailangan niya na kilalanin o tanggapin ang kanyang pangangailangan ng tagapagligtas at kanyang piliin si Jesus sa kanyang buhay. Ang dagdag ni Ellen White sa Steps to Christ, page 18, ang edukasyon, ang kultura, the exercise of the will, yung sariling paggawa, ang mga ito ay may kanyang bahagi sa ating buhay. Datapwat ang mga ito, ang sabi po ay powerless, walang lakas ito. Ito ay maaaring mag-produce ng panlabas na parang gawa. Datapwat, hindi ito makapagbabago ng puso. Hindi nito madadalisay ang pinanggagalingan ng buhay. Maliban na siya ay tumanggap ng bagong puso, bagong pagnanais, bagong motibo, ang mga ito ay magdadala sa panibagong buhay at hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ko mababago ang aking puso maliban na piliin kong ibigay ang aking pagnanais at ang aking kalooban sa aking Panginoon. Ngayon, kinakailangan ko ang pagsisisi, paghahayag na ang aking mga yung sariling katwiran, yung pagpapahalaga sa aking sarili, pagkahabag, ang mga ito ay dapat kong ilagak sa aking Panginoong Hesus upang siya ang magkontrol ng mga bagay na ito. Pangalawa, ako ay maglaan ng quality time upang makilala ko ang aking Panginoon, siya na aking buhay na walang hanggan. Ang sabi ni John, this is life eternal. Ang makilala ko siya, ang tunay, siya lamang ang isang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesus na ipinadala ng Ama. Ngayon, sa paglalaan ng panahon sa pagbabasa at pananalangin at
in becoming acquainted with the Savior Jesus Christ, ang ating buhay ay mag-uumpisang magkaroon ng bagong kahulugan. Ang ating mga isipan ay mababago. Yung ating attitude, mababago ito. At ang sabi diyan, madedevelop ang ating pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Magiging lubos ang ating paglilingkod sa Kanya. At tatandaan nating ang Panginoon lamang ang tanging makapagbabago sa atin. Kaya, ang kinakailangan natin, ang sabi ni Haring David, "Search me, O God." Panginoon, iyong saliksikin ang aking buhay. Alamin mo ang nilalaman ng aking puso at ang aking mga kabalisahan. Ngayon, kung may masumpungan ka sa akin na mga wicked ways, Panginoon, ako'y iyong patnubayan. Ako ay dalhin mo sa daan ng katwiran sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, nais kong manawagan sa inyo, isuko natin ang ating puso at ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Kapag ginawa natin ito, alam niyo, isa-isa, ipahahayag ng ating Panginoon ang bahagi, kung anong bahagi sa ating buhay ang nangangailangan na ating babaguhin. At kapag tayo ay nakipag-cooperate sa ating Panginoon, ang masusumpungan natin, mga minamahal, na ang ating buhay ay hindi na katulad ng dati. Tayo ay nabago ng ating Panginoon. Ang Panginoon lamang, ang ating Panginoong Hesus, siya lamang ang tanging makapagbabago ng ating buhay. Kung kaya, sa karanasan ni Apostol Pablo, sinabi niyang, "Ako ay napakong kasama ni Kristo." Kaya kapag siya ay ating tinanggap, hindi na yung ating lumang pagkatao ang nabubuhay sa atin. Kung hindi, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At ang buhay na ating ikinabubuhay sa laman ay buhay ito nung ating pinananampalatayanan ang anak ng Diyos na siyang nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay makalalakad, magkaroon ng buhay na katulad niya. Mga minamahal, sa ganitong pagkakataon ay nais ko kayong tawagan upang makisama sa akin upang tayo ay manalangin. Tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Ama, kayo ay aming pinupuri sapagkat nililinis ninyo kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga karumihan. Panginoon, pinupuri namin kayo sapagkat ipinagsasanggalang ninyo kami upang kami ay huwag magkasala laban sa inyo. Maraming mga bagay dakilang Diyos, kami ay inyong inihaharap sa Ama. Pinupuri namin kayo na ang inyong kahabagan ay inyong ibinibigay sa amin. Dahil dito, mahal na Diyos, ituro po ninyo kung saan kami mahina at patawarin ninyo kami. Linisin ninyo kami, dakilang Diyos, sa aming mga sariling katwiran, sa mga bagay na nagpapahina sa amin upang kami ay mapalayo sa inyo. Ihayag po ninyo sa aming buhay ang mga bagay na maaari naming baguhin. Mahal na Diyos, sa aming paglapit sa inyo, mahal naming Ama, ang aking dalangin ay samahan ninyo kami na makalakad ayon sa inyong nais. Mahal na Diyos,
Hinihiling ko po na makita ang bunga ng katwiran sa aming mga buhay. Dinadalangin ko, mahal naming Panginoon, na kayo po ay tumawag ng mga misyonero upang sila ay tumugon sa mga lugar na kinakailangan ng kanilang paglilingkod. Mahal naming Ama, may mga bahagi sa sanlibutan na nangangailangang marating ng pabalita. Mangusap kayo sa kanila. Ngayon, idinadalangin ko rin sa inyo, mahal na Diyos, ang Northern Asia Pacific Division at ang Southern Asia Pacific Division, ang kanilang 1,000 missionary movement, magkaroon ng mga kabataang tutugon upang pumunta sila sa Taiwan, sa China, sa Russia, sa Burma. Gayon din, mahal naming Panginoon, pinasasalamatan ko kayo na inyong pinapatnubayan kami sa aming mga pagpapasya. Salamat, Panginoon, na ang aming mga pagkukulang sa nakaraan ay inyo kaming tinutulungan upang kami ay makalakad ayon sa inyong nais. Maraming salamat, dakilang Diyos, na ipinakikita ninyo sa amin ang mangyayari mula sa simula hanggang sa katapusan upang kami ay makalakad na kasama ng aming Panginoon. Ito po ang aming hinihiling, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mga minamahal, marami pong salamat na sinamahan ninyo kami sa ganitong pagtunghay sa banal na kasulatan. Maraming salamat na kayo po ay naririyan at ninanais ninyong iugnay ang inyong sarili sa ating Panginoon. Kaya dahil dito, muli po akong nag-aanyaya na sa susunod na magkakaroon ulit tayo ng ganitong pag-aaral, kayo po ay masumpungang naririyan at naghihintay. At ako ay nananalig na ang Panginoon ay isa sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, samahan tayo sa ating paglakad na kasama siya sa araw na ito.